Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at patuloy na sumisigla sa buhay espiritual. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang iba't ibang AM station sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya salamat po sa inyong pagsama at syempre, maraming salamat sa mga kasama din po natin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magkakaiba ng time zone, ano? Pero salamat po dahil magkakasama tayo ngayon. Pag-uusapan po natin yung topic na created for greater things. Isang paalala na bilang isang mananampalataya, tayo po ay tinalaga ng Panginoon para sa mas mataas, mas marangal at mas mahalagang layunin. Kaya paminsan ay nakakalungkot dahil kung meron pong magandang layunin ang Panginoon para sa atin, paminsan po'y hindi tayo namumuhay ng ayon sa layuning iyon, di ba? Natatagpuan natin ang sarili natin na ang mga pangarap natin, ambisyon natin, pinaglalaanan natin ng oras, pinaglalaanan natin ng lakas, pinaglalaanan natin ng panahon, ay baka paminsan po hindi na rin nag-iiba sa mga inaatupag ng mga taong walang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Sabi nga dito sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Ito ho ang reminder. Babasahin natin hanggang verse 12. Okay? 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hanggang verse 12. But you are not like that, for you are a chosen people, you are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can now show others the goodness of God, for He called you out of darkness into His wonderful light. Once, you had no identity as a people. Now you are God's people. Once, you received no mercy. Now you have received God's mercy. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. So dito po sa passage na ito ay pinapaalala sa atin ano ba yung identity natin. Nung ito po ay nasulat ni Apostol Pedro, ito po ay isang sulat para sa mga taong dumaranas ng matinding persecution because during that time they were being persecuted for being believers. So inuusig po sila. At natural kapag ka ikaw ay inuusig, kadalasan ikaw yung nandun sa dehadong kalagayan at sa halip na umabante sa iyong layunin sang-ayon sa plano ng Panginoon, kadalasan po it's either mag-status quo or umatras para maiwasan ang ganitong uri ng pag-uusig. At pinaalala po ni Pablo ang ilang mahalagang bagay. Una, sinasabi niya, ito ang identity ninyo. You are a chosen people. Ito ang ating layunin. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Nandito tayo sa mundo, pansamantala, pero dito sa mundo na ating kinalalagyan, meron po tayong mahalagang pakay, meron tayong mahalagang layunin na kinakailangan po nating gampanan, kinakailangan nating tuparin, kinakailangan nating pagtuunan. Kaya ang reminder niya sa atin tayo po, sabi nga, you are a holy nation to be separated from the world, to be set apart for the Lord, that's holiness. So tayo po ay hinirang upang maging banal. At ang paalala sa atin, may layunin yan as a result, you can show others the goodness of God.
Hinirang tayo mula sa kasamaan at nilagay sa liwanag at pinapakita ngayon ito ang identity natin at kalakip ng identity na yon, ito ang pakay ng ating buhay. Kaya ang reminder niya sa atin, tayo po ay temporary residents and foreigners in this world. Sa isang translation, ang ginamit po doon tayo po ay aliens and strangers in this world. Tayo po ay hindi magtatagal dito, tayo po ay pansamantala lang dito. Kaya kinakailangan po nating mamuhay na meron pong positibong epekto ang pamumuhay natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya sabi niya, kahit sa kaaway natin, then even if they accuse you for doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. So yan po ang challenge para sa atin. Ito po isang mahalagang tema na paulit-ulit sa Bible dahil yung identity ng isang tao, kinakailangan maging klarong-klaro sa kanya para kanyang matupad ang layunin ng Panginoon. Hindi hubat sa Bible makikita natin na sa maraming pagkakataon napapalitan yung pangalan ng mga taong tinatawag ng Panginoon. Si Abram naging Abraham, si Saul naging Paul, at marami pang iba na katulad po nila na kung saan ang mga pangalan po ay napalitan. Ngayon, mahalagang maunawaan na hindi lang ito pagpapalit ng pangalan. Ito po, basically, ay pagpapalit ng turing at layunin. Itinuturing ka sa ibang panibagong paraan. Ito yung new identity mo. At consistent sa new identity mo, ito naman ang pamumuhay mo. So, pinapaalala sa atin, ganito tayo dapat mamuhay, ganito ang nararapat, ganito ang dapat nating ginagawa. So, malaking challenge po ito. Kaya, ang napakahalaga mga kapatid, as we go through this lesson, alalahanin po natin na meron tayong calling. Hindi pwede yung mananampalataya tayo tapos pa-relax tayo, no? Tapos yung ating mga spiritual disciplines, pag-iisipan pa kung gagawin o hindi, magbabasa ba tayo ng Bible o hindi, magsisimba ba o hindi. Abay, yung mga ganyang bagay, dapat po, hindi na yan pinagdedebatehan pa, hindi na yan pinag-iisipan pa. Yan po dapat automatic na yan. Dahil kung ikaw ay may ugnayan sa Panginoon, kinakailangan ang mga bagay na ito na may kinalaman sa ating spiritual disciplines at yung mga bagay na may kinalaman sa ating purpose, ito po ay dapat pinaglalaanan natin, ginagawa natin, at itong mga bagay na ito ay dapat po tinutupad natin. Kaya nga, napakahalaga na dito sa ating pag-aaral, ma-realize natin na kadalasan po yung kakulangan natin sa pagtupad sa layunin ng ating buhay ay resulta ng kakulangan ng pagyakap natin sa ating bagong identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Opo, meron tayong bagong identity mula sa Panginoon at dapat po tayong mamuhay ayon sa identity na iyon. This reminds me of that woman in John chapter 8. Naalala niyo ba yung babaeng babatuhin hanggang mamatay? Alam niyo, pag binabasa ko yun, talagang makikita mo na yung mga tao para lang mahuli si Jesus na magsabi ng isang bagay na magiging dahilan para siya po ay kanilang ipakulong o kaya ay tugisin, itong babaeng ito, handa nilang isakripisyo yung buhay nito. Nahuli sa akto ng pangangalo niya, which most likely, siya po ay na-set up. No? Whatever the reason, whatever the situation, ang bottom line is this. Nung nakaharap siya ng Panginoon, ang sabi ng mga tao, sang-ayon sa utos, ang babaeng ganitong pamumuhay ay kailangan batuhin hanggang mamatay. So, pag sinabi mong hindi dapat batuhin, in essence, you are going against the direct commandments sa Old Testament. Yun ang pinangahawakan nila noon. Ngayon, kung sinabi namang batuhin, karamihan po ng mga nakikinig at sumusunod sa Panginoon ay mga taong ganoon din ang pamumuhay. So, paano gagawin? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sino ang walang kasalanan, siya maunang bumato. Pero ang gustong-gusto ko po doon, na kadalasan po ay hindi nabibigyang diin, ay yung sinabi ng Panginoon sa babaeng ito na meron bang humatol sa iyo? At ang sabi po niya, wala po, Ginoo. Sa English translation ng pagkakasaad, go now and live your life of sin. Humayo ka na at iwanan, talikuran mo na ang makasalanang pamumuhay. Napakatindi, ano?
Ibig sabihin po ay pagpapatawad, pagpapalaya, panibagong simulain. Kaya kunin natin ang konseptong iyon at ating ilagay sa ating isipan. Kung tayo po ay pinatawad, pinalaya at binibigyan ng panibagong simulain, tayo ho ba'y namumuhay ayon sa bagong simulain na ito? O baka naman tayo po yung makasalanan, tinanggap si Kristo, ngayon may katiyakan ng kaligtasan, pero hindi pa rin namumuhay ng ayon sa nais ng Diyos. Di ho ba? Nangyayari po yan, pwedeng mangyari yan. At hindi po dapat ganyan ang nangyayari. Kaya kailangan po nating unawain ang sinasabi ng salita ng Diyos para sabi nga, we have to live according to our calling. Now, dito po sa aklat ng Efeso, sa chapter 4, ay binuksan ang partikular na kabanata, at hindi lang basta kabanata, kundi yung section ng practical application ng Efeso, binuksan po ng ganitong salita. Ang sinasaad po ng talata ay ito, Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Mamuhay daw tayo kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, meron pong pamantayang bago na dapat nating gamiting pattern sa ating pamumuhay. May prosesong nangyari sa ating buhay, kaya dapat tayong umayon sa panibagong katayuan na ito. Meron pong inaasahan mula sa atin, meron po tayong responsibility na bago, at yan po ay dapat nating gampanan at tugunin. Mamuhay kagaya ng nararapat. At bahagi po ng pamumuhay kagaya ng nararapat ay maglingkod tayo. Kaya nga kung titingnan niyo po sa 1 Corinthians 12, at sinasalamin din po ito ng talatang ito, sinasabi sa atin na tayo po ay mamuhay bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang susunod na bahagi ng kabanata, sinasabi niya sa atin ang mga katangiang dapat taglayin para magampanan ang tungkuling ating nakamtan at natanggap mula sa Panginoon. Ang sabi po ng verse 2 hanggang doon sa verse 4, Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. So maliwanag ang sinasabi ng talata. Mga ugali o katangiang dapat taglayin upang tayo po'y makapamuhay ng ayon sa nais ng ating Panginoon. Ito po yung sangkap na kailangan para makapaglingkod tayo. Kasi nga, ang nakakalungkot po paminsan, nakakilala tayo sa Panginoon, naligtas tayo, pero yun nga, hindi tayo namumuhay kagaya ng nararapat. So, partihon ng nararapat na pamumuhay ay yung gamitin tayo para tayo po'y maglingkod, gamitin ang ating kaloob na espiritual sa iglesia. Binigyan tayo ng kaloob. Kaya nga pagdating sa verse 16 ng chapter 4, He makes the whole body fit together perfectly. Take note, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. He's talking about the church, na habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalago, lalakas, at ito po ay magiging malusog. Ganda nung larawan, ano? Kaya nga, kung tayo po ay nakakilala kay Kristo, dapat aktibo tayo sa gawain kasi binigyan ka ng kaloob na espiritual. Hindi pwedeng wala tayong involvement sa church dahil bottom line, tayo po ay talagang pinagkalooban ng kakayahan, dinisenyo para maglingkod sa ating Panginoon. Sa Philippians chapter 2 verse 13, inaalis na nga lahat ng ng mga pag-aakala na wala tayong magagawa. Ang sabi ho ron, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Kumikilos po ang Panginoon sa atin upang magawa natin yung mga bagay na nais niyang ipagawa at gustuhin natin ito. That's the essence. Dalawang bagay po yan. The desire to obey, yung pagnanais na gawin, at saka yung kapangyarihan o kakayahan na ito po ay gawin. So yan po ang binigay sa atin ng Panginoon. Napakahalaga at importanteng ma-realize po natin yan. Ngayon, mahalaga ring tandaan po natin na hindi lang ito limitado pagdating po sa ating paglilingkod sa iglesia.
sa mundong ito, meron tayong responsibility. O eto ho, ang sinasabi rito sa Ephesians 4:20 hanggang verse 23, talking about our responsibility to the world. Ano ba yung nararapat na pamumuhay sa mundong ito? So yung una may kinalaman sa paglilingkod, ngayon naman may kinalaman sa ating patutuo at pamumuhay sa harapan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians 4:20 hanggang verse 24, "But that is not what you have learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy." Ito na tayo ngayon. Mamuhay na tayo ayon sa kabanalan, sa ating new nature. Talikuran na natin yung old sinful nature. Talikuran na natin ang pamumuhay ng malayo sa kalooban ng Panginoon, and then put on your new nature. Wow. Makikita natin yung change. Ano po? Ibig sabihin, mula sa isang taong bahagi at kabilang sa makasalanang mundo, ngayon naman po ay isang taong hinango mula rito at hinirang upang bigyan ng layunin upang umabot sa mga tao para makita nila ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. And then, ito pa, italaga natin yung sarili natin sa kabanalan. Ang sabi ng Ephesians 5:1, "Imitate God therefore in everything you do, because you are His dear children." Verse 2, "Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God." So ito naman ngayon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Parte po yan ng ating responsibility. Kaya hindi ho maaari na tayo po ay may kaugnayan sa Panginoon, pero ayaw nating magbago ng buhay. Dahil ang totoo, pag tinawag mo siyang Panginoon, kinilala mo siyang Panginoon ng iyong buhay, ibig sabihin nito, namumuhay na tayo ayon sa gusto niya, hindi na ayon sa gusto natin. Ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang layunin, hindi na po yung sa atin, hindi na yung preferences natin, hindi na yung gusto natin, hindi na yung nais natin, kundi ano ba ang nais ng Panginoon. Yan na po ang dapat na maging buhay natin. Kaya nga, mamuhay ng may kabanalan. Ito pa, kailangan maintindihan din natin na hindi lang ito limitado sa paglilingkod sa church, hindi lang ito limitado sa pagiging patutuo sa mundo, pati sa ating mga tahanan, kailangan may pagbabago. Kaya sa chapter 5, verse 21 hanggang dulo ng kabanata, talks about husband and wife relationship. Yung pagiging Kristiyano, o yung tinatawag sa chapter 4, verse 1 ng Efeso, na nararapat na pamumuhay, meron pong instruction, ano ba yung nararapat na pamumuhay ng isang Kristiyano bilang husband, bilang wife. O, di ba? Ito ho, dapat naaapektuhan din to. Hindi po pwedeng tayo po ay mananampalataya na hindi tayo namumuhay na bilang isang husband na mananampalataya or as a wife na mananampalataya. May instruction, very specific, no? Kung babasahin natin detalye nito, lali natin maintindihan Tinuturo niya sa atin ngayon, ano ba yung nararapat sa everyday life natin? Kung married ka, ano yung dapat na relasyon nyo? Paano kayo dapat magsama? Ano yung guiding principle sa inyong relationship? Ano ba yung Christian marriage na tinatawag? Dapat makita yan sa relationships natin kung meron tayong asawa. Ganun po ang ibig sabihin yan. Hindi ho yung nararapat lang pagdating sa simbahan, ito yung nararapat sa ibang bagay, balik sa dati. Hindi po. Ito po yung nararapat sa iba't ibang aspeto dahil pag binago ang kaibuturan, lahat ng relasyong kinabibilangan, mababago din. Lahat ng ating ginagawa, mababago din. And then he goes on. Chapter 6 talks about children and parents. Di ba? Ngayon pinag-uusapan naman dito, ano ba yung Kristiyanong anak? Ano ba yung Kristiyanong magulang? Paano ba yung kanilang relasyon? Paano sila mamuhay? Ano yung kanilang ginagawa? Ano yung kanilang uri ng relasyon? Paano sila nagsasama? Di ba mga bagay po na dapat nating pinag-iisipan dahil ang pagiging Kristiyano natin is not limited to what we do in church. It applies to everything that we do. So 1 Corinthians 10 nga, di ba, sabi, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
Ano man daw ang ating ginagawa, gawin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi ito confined sa isang aspeto lang. Hindi ito limitado sa ilang aspeto ng buhay. Ito po'y sumasaklaw sa lahat ng klase ng relationships na kinabibilangan at dagdag pa dyan, chapter 6 verse 5, yung pong relationship sa trabaho, slaves and masters. Kasi nung time na yon, hindi nila alam paano bang mamuhay ang isang mananampalataya? What does it mean pag sinabi nating si Jesus ang Panginoon ng aking buhay? Ano ba ibig sabihin pag may relationship ako sa Diyos? Paano ba yan makikita sa aking everyday life? Paano ba yan makikita sa aking pamumuhay? Yan. Kaya po pumasok yung mga konseptong yan. Dahil dito po natin ngayon makikita ano ba yung ibig sabihin pag sinabi ng mamuhay kagaya ng nararapat, inisa-isa. Ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba yung kinabibilangan natin? So kung mananampalataya ka, tapos hindi ka naglilingkod, may mali. Mananampalataya ka, hindi ka namumuhay ng panibagong buhay na may magandang patutuo, may mali. Mananampalataya ka, tapos hindi maayos yung iyong marriage, may problema. Mananampalataya ka, tapos hindi maayos ang iyong relasyon sa iyong mga anak, hindi rin tama. Mananampalataya ka, tapos hindi maayos ang iyong relationship sa iyong employer o employee. Hindi rin tama. Sapagkat lahat ng bagay na ating ginagawa, impluensyado, apektado ng ating kaugnayan sa Panginoon. Now, let me end with this illustration. Ito po ay tungkol sa akin at sa aking pamilya. Yung mga anak po namin, from time to time, may mga kinokolektang laruan na nakukuha doon sa mga fast food. Minsan may mga promo yan, may mga laruan. So, ngayon, kahit po hindi kami magkakasama, may mga times kakain ako sa labas dahil may mga pagkakataon po na pag ako'y nasa labas, kaysa umuwi pa ng bahay at aalis ulit, doon na po ako kumakain kung saan ako naroon. So, may mga times na kakain po ako sa fast food. Ngayon, sa mga pagkakataong iyon, minsan naalala ko po, pagka meron siyang kinokolekta, yung bang pipili ka na lang ng kakainin mo, biglang lilitaw yung itsura nila sa isipan mo. At yung kanilang request na makumpleto yung kanilang kinokolekta, nangangahulugan na kailangan kong kumain ng mga pagkaing pambata na may libreng laruan. Minsan, di yun ang gusto mong kainin. O kaya minsan, naliliitan ka. So, dalawang ganon. Ngayon, ito po ang point. Because my relationship with them is important. Even though we are not always physically together, that relationship is important to me. So, it affects the way I live my life. It affects my preferences and decision. So pati yung simpleng desisyon kung ano yung kakainin ko, naaapektuhan nung kahalagahan ng relasyon na yun. Yun ang ibig nating sabihin, na kung meron tayong relationship sa Panginoon at mahalaga yung relationship na iyon na meron tayo sa Panginoon, ay kinakailangan po makita yun. Yung kahalagahan nun makita sa ating pamumuhay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mabakas at makita yun. Tandaan niyo po, tayo po iniligtas, itinalaga para sa mas mahalagang layunin. At naway matagpuan natin ang ating mga sarili na namumuhay para po sa kapurihan ng ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.